Isang kaguluhan ang nangyayari sa bayan na kung saan lumaki ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ay sa bayan ng Nazaret, sapagat dito ay hindi lang isa, hindi lang dalawa o tatlo, kundi 42 na mga Palestinian magdamag na pinaghuhuli ng Israeli security ang nasabing mga Palestino. Bakit sila nakarating ng Nazaret? Bakit sila hinuli? At isang terorista na Palestino pinakawalan ng Israel, may inamin. Sino ang teroristang ito at ano ang kanyang inamin? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 13, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong nangyayari sa loob mismo ng Israel. Unahin nating pag-usapan ang isang Palestino. Hindi ito ordinaryong Palestino lamang sapagat ito mga kaibigan ay isang terorista. 2 beses na siyang naikulong sa National Prison ng Israel at 2 beses na ring pinakawalan. Again mga kaibigan, hindi nakawala kundi pinakawalan. Ang larawan na inyong nakikita, siya ang nasabing Palestino na terorista. Ang kanyang pangalan ay Zakaria Zubidi. Taong 2007, itong si Zakaria Zubidi ay binigyan ng gobyerno ng Israel ng amnestiya kasama ang daang-daang mga terorista. Ito ay ipinagkaloob ng dating Prime Minister ng Israel na si Ehud Olmert. At hindi lang iyan, nais rin ni Ehud Olmert na ang Israel at ang Palestinian Authority ay gumawa ng peace plan. Pero ang planong ito mga kaibigan ay nireject ng Palestinian Authority. Taong 2019, muling naaresto itong si Zubidi dahil nilabag nito ang mga patakaran ng amnestiya. Pero ang nasabing paglabag ni Zubidi sa mga protokol ng amnestiya ng gobyerno ng Israel na ipinagkaloob sa kanya, kinontra naman ito ng Government Press Office ng Israel. Ibinalik raw siya sa pagkakakulong hindi raw dahil sa nilabag nito ang mga protocols ng amnestiya, kundi ibinalik siya sa pagkakakulong dahil involved ito sa series ng mga pang-aatake sa mga bus. At eto na, matapos siyang maibalik sa kulungan, ay tinangka ni Zubidi na tumakas mula sa kulungan pero nakalabas ito mga kaibigan. Pero pagkalipas ng 6 na araw, muli siyang nahuli. At eto na nga, taong 2021, muling humarap si Zakaria Zubidi sa isang paglilitis. Meron ding pag-amin itong si Zakaria Zubidi. Tahasan itong inamin na taong 2002, meron silang mga ginawang pambubomba. At eto mga kaibigan ay isinagawa sa West Bank. 6 na mga tao ang tumambad at wala ng mga buhay. Ibig sabihin, pinapalabas ni Zakaria Zubidi na ang naturang pambubomba na kanilang ginawa ay kasama na rin niyang nabayaran. At sa naturang paglilitis, lumalabas na itong si Zubidi mga kaibigan ayon sa resulta, siya ay guilty. Guilty bilang isang terrorist. At nito lang nagdaang araw mga kaibigan, sa interview ng The New York Times at ibinalita naman ng The Jerusalem Post, inilahad ni Zubidi ang kanyang buhay bilang isang terorista. Ayon sa kanya, bilang isang terorista, ang kanyang buhay ay wala raw point or pointless na pagtanto niya na ang kanyang buhay ay wala raw halaga kung walang kapayapaan. Dagdag pa ni Zakaria na sa kapayapaan na kanilang inaasam, umaasa raw siya noon sa Britanya, sa France at sa United States of America pero hindi raw ito naibigay ni hindi niya raw na-enjoy ang kanyang kabataan sapagat lumaki raw siya mga kaibigan sa piling ng mga terorista.
At nito lang nagdaang araw mga kaibigan, mismong ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz ang nagbigay ng pahayag at nilinaw nito na itong si Zacarias Zubidi ay pakakawalan. Ang tanong, bakit napasama ang isang terorista na pakakawalan ng Israel sa negosyasyon ng ceasefire na nangyayari mga kaibigan sa pagitan ng Israel at ng Hamas? Isa si Zubidi sa mga hinihingi ng Hamas, kapalit naman ng mga hostages na kanilang hawak na nais namang hingiin ng Israel. Kung baga mga kaibigan, terrorist ang ipapalit sa mga hostages na hawak ng Hamas. Pero may matinding babala si Israel Katz. Ayon sa kanya, kung si Zubidi ay gagawa kahit isang pagkakamali lamang, ay makakatagpo ni Zubidi ang kanyang mga old friends. Nako, ano kaya ang ibig sabihin ng old friends? Ito kaya yung mga nasa hukay o old friends na hanggang ngayon ay nandoon pa sa kulungan ng Israel. Sa kabilang dako mga kaibigan, merong kaguluhan na nangyayari sa loob ng Nazareth, bayan na kung saan dito naitala ang paglaki ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kaguluhan na nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Hezbollah, Israel at ng Houthi at ng Iran, pinaigting ng Israel ang kanilang seguridad. At dahil dito araw at gabi ay merong mga pag-iinspeksyon na isinasagawa ang gobyerno ng Israel para sa seguridad. At isa sa kanilang mga prevention ay ang illegal stay. Ngayon, ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, hindi isa, hindi dalawa o tatlo, kundi 42 na mga Palestinian ang inaresto ng Israeli security. Ayon sa pagpapaliwanag ng Israeli police, katakataka ang biglang pagdami ng mga illegal na mga naninirahan sa kanilang bansa. At sa kanilang ginawang pag-aaresto, 28 sa mga illegal resident mga kaibigan ay natagpuan sa loob ng isang building. At ayon sa pulis, sa isang building na kung saan naaresto ang 28 na mga illegal na naninirahan sa Israel, punong-puno ito mga kaibigan ng mga pagkain. Nang siyasatin pa ang ibang room ng naturang building, nakakita na naman ito ng 11 na mga illegal na naninirahan sa lugar na ito. At sa isa pang kwarto, meron na namang 3. Kaya total, 42 na mga illegal na naninirahan ngayon sa isang building na nasa Nazareth. At ang matindi mga kaibigan, ayon sa inisyal na investigation, ang naaresto na mga Palestinian ay nagmula pa sa Gaza. Iniimbestigahan na ng Israel ang nasabing mga pagkain, bakit napakarami. Ayon sa Minister ng National Security ng Israel na si Itamar Ben-Gvir, ang kanilang bansa ngayon ay zero tolerance. Ibig sabihin ay napakahigpit talaga ng seguridad. Marami ang mga nagsasabi na ang naturang mga taong naaresto ay talagang nagmula sa Gaza at nais nitong iwasan ang mga operasyon na isinasagawa ng Israel. Marahil ay naisip ng mga nasabing mga Gazans na ang pinaka-safe na lugar ngayon ay hindi sa kanilang lugar kundi sa Israel mismo. Pero ang katanungan, bakit ito nakapasok sa Nazareth? Pinagtataka rin ng pulis sapagkat sa 4 na mga Palestinian na kanilang naaresto, merong isa rito hawak ay valid residence permit. Kaya hindi rin mawawala sa usapin na baka naman totoong permanenteng residente ang isa sa mga nahuli at nag-akay lamang ng maraming mga Palestino upang mailigtas ang kanilang sarili. Posibleng ganon ang nangyayari, pero sa ngayon ay wala pang ibinibigay na formal na pahayag ang gobyerno ng Israel tungkol dito, maliban sa kanilang isinasagawang interrogation. At ang mga susunod na update kung ano ang katotohanan ay isa sa ating mga tututukan. Kaya kung nais mong maging updated sa mga kaganapan sa Israel, sa Middle East, sa Iran, sa Europe, sa Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo, manatiling nakatutok dito lang sa channel na ito. At upang mangyari yan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna tayo, maglalaba muna ako. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!